magkakasiwa, may tatanggap din sa atin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayon tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa ating Panginoon? Sumagot ito, 100 kamayang langis mo. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, ika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang pinamalas nito, sapagkat ang mga makasalibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Sapagkat ang mga makasalibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pagkikipagkaibigan ng kayamanan na sanlibutan ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan ng maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa mga malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malalaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sinong magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sinong magbibigay sa inyo ng talaga para sa inyo? Walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ang ngalan sa Kristo. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Can you greet each other? Mga katabi niya po, Happy Sunday! Happy Sunday din po sa lahat ng ating mga masugid tapat na taga-subaybay ng ating banal na misa. We are praying for you, most especially our sick brothers and sisters, at binabati din po natin lahat ng mga kapatid nating OFW. Palakpakan naman po natin ang ating mga bagong bayani. Maraming salamat po sa inyo sakripisyo para sa ating bansa, para sa inyong mga pamilya. Ang tanong ko lang po, anong ginagawa niyo kapag malungkot kayo? What do you do when you are stressed, sad, and depressed? May dalawa po akong natanggap na napakagandang payo o advice. Anong magandang gawin kapag tayo ay nalulungkot? Una, sabi po, lagay niyo daw yung problema niyo sa my day na inyong Facebook. Bakit po? Kasi pagkatapos lang daw po ng 24 hours, mawawala yan. Hindi po ba? O nga naman po, no? Napakagandang paalaala. Alisin mo sa iyong isip, nalimutan mo ang iyong inaalalang problema. Amen? Kapag nandyan sa iyong isip, panganganak yan. Kapag nandyan sa iyong ulo, nakakabigat sa iyo yan. Pero pangalawang advice ko, kapag meron kayong problema, mag-kape kayo. Kapag kayo na-stress, mag-kape kayo. Kapag kayo na-depress, mag-kape kayo. Kapag wala kayong pera, mag-kape kayo. Kapag may sakit kayo, mag-kape pa rin kayo. Bakit? Basta kape lang po ng kape, habang hindi ikaw ang pinagkakapihan. Magkape po kayo, mag-enjoy kayo, kasi darating ang araw, hindi ka na makakapagkape. Meron ng ibang taong magkakape sa iyong lamay. Hindi po ba? Mga kapatid, tandaan po natin, may hangganan ng ating buhay. Hindi po
kayo ngayon. Choose to be happy always. Choose to see the light in the midst of your darkness. Choose to smile even in your pains and problems. Amen? Kasi ito lang po ang ating pinagtatakhan. Bakit ba ang hirap natin pasayahin? Why is it so hard for us to be happy, to be joyful? Para maging masaya tayo, kailangan pa natin ng tulong sa labas o kaya naman sa ibang tao. Hindi ka matatawa kung walang mag-joke o magpapatawa sa iyo. Hindi ka mangingiti kung walang magpapangiti sa iyo. Hindi po ba? Kaya naman meron pong umiinom, meron nakikipagsugalan, merong nagdadrugs. Bakit? Kasi gusto nila maging masaya. Iniisip nila ang mga bagay na ito ang magpapasaya sa kanila. Hindi po ba? Meron din mga taong na-addict sa video games, sa social media, kasi kailangan natin ng tuwa galing sa labas para tayo lang ay maging masaya sa ating mga kalooban. Di po ba? Pero ang nakakapagtaka, ito po, isipin niyo ito. Bakit pagdating po sa pagiging malungkot, hindi natin kailangan ng tulong galing sa iba? We can be perfectly sad without the help of other people. Kaya natin maging depressed na mag-isa. Kaya mo magsimakot kahit na walang tulong sa iba. At minsan nga, pinapasa mo pa yung lungkot mo sa iba. Madalas kapag ikaw ay malungkot, gusto mo yung mga katabi mo, yung mga ibang tao, malungkot din sila. Di po ba? Pagdating po sa pagiging masaya, kailangan mo ng tulong. Pero pagdating sa pagiging miserable, kaya mo malungkot na mag-isa. Diyan tayo eksperto. Yung ginagawa po natin kawawa at kawa-awa ang ating mga sarili. Di po ba? Halimbawa na lang po, pagdating po sa pera, kapag pinag-uusapan natin ang kayamanan, at tinanong ka, kumusta ka na? Ano po madalas sagot ng ibang tao sa inyo pagdating sa kanilang pera financial status? Ang sasagot nila, o ako magtatanong, sasabihin nila, "Oh, Father, ang hirap ng buhay. Walang pera na." Di po ba? Ganyan ang sagot ng napakarami sa inyo. Aminin, amen? Pero mamatay man po ang sinungaling. Ano po ang katotohanan? Talaga ba? Wala kayong pera? Meron o wala? Ay, hello? Sumasagot yung iba. Ulit po. Tanong, mamatay ang sinungaling. Meron o wala ba kayong pera? Yung totoo. Meron. Hindi po ba? Meron kayong pera. Pero anong script ng napakarami niyo? Pangpapas. Ang pera ng pera. Sinasabi, mahirap ako. Wala akong pera. Hindi ako naniniwala mo. Kasi kung totoong walang pera, mga Pilipino, dapat walang tao sa mall. Hindi po ba? Kung walang pera ang mga Pilipino, dapat walang tao sa palengke. Kung wala kayong pera, dapat walang nagpapaload sa inyo. Maniniwala ba kayong walang pera ang tao, pero meron siyang pera pambili ng Red Horse? Meron siyang pera pang sugar? Meron pera pambili ng drugs? Di ba? May nag-message po sa akin. Nagtatanong sa akin, "Father, bakit naman ganyan yung aking mga kamag-anak, yung aking mga kapatid? Feeling nila, bilyonaryo ako dahil ako'y nasa abroad. Lahat naman pinapaasa sa akin. Ako tinatawagan, kapag wala silang pambayad ng kuryente, ng tubig, ng internet. Sabi, natatapos ko na itong aking mga kapatid, pati yung mga anak nila, pati pa naman yung mga apo nila. Ako pang gagastos sa gatas. Napagawa na nila yung kanilang mga bahay, pagkagaganda-ganda na ng kanilang mga tahanan.
self-pity. Minsan, kapag nag-anoy po ako, papasok pa lang ako ng kwarto, umiiyak na yung may sakit. Bakit? Kasi ang akala ko ng ibang may sakit, kapag sila ay inaanoy, nilalagyan ng langis ng pare, akala nila, mamamatay na sila. Oh, kapatid, that is called the anointing of the sick. It is not the anointing of the dead. Di po ba? Kaya nga pinagdarasal ka para bumalik ka. Sino naman ang matino na nagdadasal para ikaw ay mamatay? Pero yan kasi ang kahinaan ng mga may sakit. Mahina na ang katawan, ginagawa pang mahina ang sarili dahil sa kanilang pag-aalala, dahil sa kanilang masama kaisipan. Kaya nga po may katotohanan, yung kasabihan, I want you to remember this, that we suffer most first in our mind, more than we suffer in our bodies. Saan ang gagaling yung iyong sakit at pagdurusa? Galing sa katawan mo, galing sa ibang tao, galing sa labas. Hindi. Nag-uumpisa ang sakit at pagdurusa, kapatid, sa iyong attitude, sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw, sa utak mo. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya na tayo, ginagawa natin malungkot at miserable ang ating buhay? Masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya na ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili? The answer, we know it. Definitely, no. Amen? Dahil basahin niyo man po ang nakasulat sa libro ni Propeta Ezekiel. It is written there that God says, I do not delight in the death and the destruction of the sinners, but I desire their turning away from sin. I desire giving them eternal life. Kita niyo, hindi ninanais ng Diyos na ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili. Pero natutuwa ang Diyos kapag nakikita niya na lumalaban ka, nagsusumikap ka, natutuwa ang Diyos. Kapag kahit na hirap ka, nananalig ka, kumakapit ka, umaasa ka pa rin, kapatid, masaya ang Diyos. Kapag ginagawa mo ang lahat para maging maginhawa ang iyong buhay, gaano pa kahirap at kabigat ang iyong kalagayan. Diyan natin maiintindihan. Ito ating nabasang Ebanghelyo. Nakakapigla po. Pinuri yung mandarayang katiwala. Siya na nga ang nanloko doon sa mayaman. Dinoktor niya yung utang ng mga tao. Pero bandang huli, siya ang pinuri ng Panginoon. Ang tanong bakit? Kasi ang pinamamangha ng Panginoon dito, hindi naman po yung pandaraya ng katiwala. Kung hindi nakita niya, na kahit na alam ng katiwala na siya'y mapaparusahan, buhay pa rin ang kanyang disposisyon. Hindi siya nagpa-pressure. Hindi niya pinabayaan na pumasok ang stress sa kanyang isip at puso. Nagpatuloy pa rin itong mandaraya, pinaparusahan katiwala na may kapayapaan sa kanyang puso. Napansin niyo po ito sa Ebanghelyo. Nakaisip ang katiwala ng paraan. Ano maging maginhawa ang buhay niya kahit na mawalan siya ng trabaho. Mabigat na yung sitwasyon niya eh. Pero hindi niya ginawang mas mabigat yung kanyang kalagayan dahil sa kanyang pag-aalala. Amen? Ang nakakabilib po dito ay yung naparusang katiwala, hindi siya nagpabiktima sa kanyang masamang sitwasyon. At yan din po ang gustong ipaalala ng Diyos sa inyong lahat, mga kapatid. Alisin niyo din po ang inyong victim mentality. Alisin niyo po ang bitterness sa inyong mga puso. Alisin mo ang iyong masamang pananaw sa buhay. Kaya naman natin, dahil binigyan tayo ng espiritu ng tapa, espiritu ng karunungan ng Diyos. Mga kapatid, mahirap na ang buhay. Amen? Huwag mong gagawin mas mahirap ang buhay mo dahil sa iyong masamang pag-iisip at pag-uugali. Maghanap ka ng paraan, kapatid, kung paano mo gagawin mas magaan ang iyong buhay. Maghanap ka ng paraan na kahit na ikaw ay nahihirapan, kaya mo pa
buhay na yan, ganito. Di ba? Isipin niyo po yan. Basag man ang paso, buhay pa rin ang halaman. Apply niyo po yan sa inyong buhay. Sira man ang sitwasyon mo ngayon dahil marami kang utang, iniwan ka ng asawa mo, nag-aaway kayo, nilayasan ka ng anak mo, ayaw ka ng mga katrabaho mo, sinichismis ka, sinisiraan ka ng ibang tao, meron ka malubhang sakit, mga kapatid, ang mas mahalaga, buhay ka pa rin. Diba? At habang buhay ka, pwede mong mapili na maging masaya sa gitna ng hirap ng iyong buhay. Habang buhay ka, pwede mong piliin na paglingkuran ng Diyos. Dahil habang ikaw ay nagsaserve sa Panginoon, nakikita niya yan at diyan kanya mas pagpapalaking pa. Halimbawa, kung hirap na hirap ka, pobre ka, wala kang pera, pero kapag kumakain ka, pwede pa naman piliin na pasarapin yung iyong pagkain. Kung ang kaya mo lang naman na mabili ay kanin, siguro naman hindi mo ganun kamahal ang toyo. Mamili ka pa ng mantika. Sarap ka. Hindi magpapasalamat. What makes the food delicious is not only the delicious food, but your gratefulness when you eat. May ginagawa ka para sa kanya, sarap ang buhay mo ngayon. Amen? Kaya ngayon, kung hindi ka kinakausap ng iyong asawa, pabayaan mo siya. Iniisip ka, isipin mo ba? Ayaw kang kausapin, di mo ka kausapin. Kung gusto mo maghanap ng kausap, lumabas ka sa kanto, ang dami dyan, 24 hours, standby. No? Libre na, kausapin mo. Alam niyo na lahat ng kwento. Hindi naman ibig sabihin, kapag meron kang problema, katapusan na. Amen? Your problem is not your death sentence. You can still do something about it. You can still improve your situation. Nakilala nga ako, niloko siya ng asawa niya eh. Anong ginawa ng misis? Hindi nagsumba. Nagpaka-sexy. Pero habang nagsusumba, ano nangyari? Nakakilala na. Mas marami kayo. Nawili siya. Umayak siya. Mas lumanda. Nakikilit siya ng kanyang asawa. In love. Narinig yung kanyang asawa sa kanya. Kaya niyo na down siya. Pero hindi napipili na manatili. Ang kasabihan niya, when you are in a home, stop eating. Nahulog ka na nga sa hukay eh. Hukayin mo pa. Hindi lumalit. Pwede nakabunak ka dyan. Nandito bawat Sabado, nagigiling mas dito sa parokya. Bilib na bilib ako sa mga nagpapadasal, lalong-lalo na yung mga may cancer. Bakit? Isipin niyo po, ang gagaling sa mga malalayong lugar, nagigising ng maaga-maaga yung mga iba umaalis, 2 o'clock na madaling araw, 3 o'clock, meron pa nga po ang gagaling pa ng Quezon Province. Anak tayo pa dito sa parokya. Nagpipigil kahit na nakihirap malapit magpapapray over magpapakanoy. Daling po, yung mga nakalapit po dito sa parokya, pagkalapit po ng mga ibang bahay dito, ang tatamad sa pagsisimba. Narinig na nga po yung boses ko, hindi pa sumakasili dito sa parokya. Yun po, sa tingin niyo po, sino yung mas magpapalapit? Yung nag-e-effort o yung walang ginagawa? Alam natin ang sagot niya. Naalala ko nga po nung ako'y nasa cathedral, yung aking first assignment. Habang ako'y nasa opisina, pero isang lalaki, pagkalaki-laki ng katawan, lumapit po, pumunta sa office, humihingi, nagpapalipos. Ang ganda ko nung polo na kanyang sinusuot. Kinausap ko, sinabihan ko, Kuya, ayaw ko magtrabaho ka muna, kahit magwalis ka lang sa loob ng simbahan, pagkatapos bibigyan kita ng pera. Alam niyo po kung anong sabi sa akin? Ito, Father, bigyan niyo na lang po ako ng pera kasi baka malungkot po yung polo ko, sabi niya. Ayaw ko pong pagpawisan. Wow, yung sabi ko. Daling pa ako. Kaya ako nga, kailangan mo na sumakit ang paka ko sa kakasalita. Kailangan ko muna pang pawisan na nakasuot ng tsasa mo lang ng sobrano bago ako bigyan ng donation. Itong tao, wala nang ginawa kang effort. Gusto, agad, bigyan mo ng pera kahit na hindi magbanat ang buto. Yan ang kinakainis ng Diyos. Ang mga batugan,
nag-serve sa barangay namin sa pinanggalingan ko pong parokya, si Kuya Ana. Siya po ay tatay, ng dating seminarista, ngayon po pari niya, si Father John Luke. Salamat sa Diyos sa pagkakos ko po siya. Nalinis ko po pagkakos nito si Kuya Ana kasi nandun po ako sa dating parokya. Kahit naputol ang paa niya dahil po sa diabetes. Naka-prosthetic leg na lang po siya. Alam niyo po, napakabait niya nagsiservisyo sa barangay. Siya nag-drive ng barangay patrol. Hinahatid po yung mga may sakit, mga mahihirap sa ospital. Nakilala po niya lahat ng mga politiko, mayor, vice mayor, councilor, governor, board member. Ako, kailangan ang tao ng financial assistance. Siya po mismo pupunta sa munisipyo, sa kapitolyo. Nakakabilib po kasi hindi niya iniisip yung sakit niya. Pero masaya siya tumutulong sa mga may sakit. Sa kasawiyang palad nga po, nabawian po ng buhay si Kuya Anay. Pero hindi ko po makalimutan kasi nung naghihinga po siya nasa ICU, nandun pa rin po yung kanyang cellphone nakalapit sa kanya. Nagre-ring pa rin po. May mga tumatawag na mga may sakit. Hindi nila alam na nandun na siya sa ICU, sa hospital, nag-aagaw buhay. Pero nagpapatulong pa rin po sa kanya. Kung nawala na itong si Kuya Alan, kung nalagutan na po siya ng hininga, alam niyo po, nabigla yung kanyang pamilya kasi ready na po ang lahat tuwing sa kanyang libing. Kung nawala na si Kuya Alan, nabigla po yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak kasi okay na pala, hinanda niya yung kanyang lapad, yung kanyang libing. Pumili na siya ng trabaho, may kinausap na siyang service, ang kulang na lang po yung damit. Sabi niya po yan, hanggang huli, ayaw niya maging pabigat sa ibang tao. At hindi po ba yun ang kabanalan? Hindi po makita ng taong ito na siya'y kawawa. At hindi rin niya ginawang maawa-awa ang kanyang sarili. Eh, ikaw kapatid, kumusta ka na? Kaya po mga kompleto pa ang inyong pangangatawan, malakas pa kayo, wala naman kayong sakit. Kaya po mga buhay at humihinga, sana mas higit pa ang iyong magawa na magtulong sa iba. Hindi lang yung gawin mo pag-inaw ang iyong buhay, pero kaya pinuhay ka ng Diyos para gawin mo din maging hawa ang buhay ng iyong mga kapwa. Di po ba? Sana gawin natin mas masaya, mabuti at maging hawa ang ating buhay kung tayo magiging mabigat sa iba. Dahil yan ang kinagagala at kinatutuwa ng ating Diyos. Tingnan mo, mas pagpapalaki ka ng Diyos dahil hindi mo ginagawang malungkot at miserable ang iyong buhay. Amen? Kaya magdasal po tayo mga kapatid. Alam ko po, mahirap ang buhay. Marami tayong dahilan para maging malungkot. Pero isa lang, mabuti kanilang natin para maging masaya. Meron tayong isang Diyos na nagmamahal sa atin. Meron tayong isang Diyos na tumutulong sa atin. Kaya magsumikap ka pa. Piliin mo na ngumiti, maging masaya, gawin mo maging hawa. Ang iyong buhay at ang buhay ng iba, ikita mo, pupunuin ka ng grasya ng Diyos dahil kamukha niya. Hindi ka sumusuko, lumalaban ka, na merong pag-asa, hindi ka papabayaan ng Diyos. Sumay po tayo, pakayag tayo ng aming pananampalataya sa sasampalataya. Ako, Nagpapalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nakakamaratayan siya, na nalang sa Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nalaog, kinaroon na ng mga limao, na may tatlong araw, nabuhay na magpuli, umakyat sa langit, nalulukyat sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon, siguro ng papalikot, maghuhukom sa mga nabubuhay at ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Tungkulin natin gamitin ang mga panahon ng Diyos at mga pagkakataon
may malawak na pananaw. Magpakumbaba tayong manalig at italangin natin ang tulong ng Diyos sa lahat ng ating adhikain at gawain. At sabihin, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, hindi mo kami. Para sa Santo Papa at ibang mga pinuno ng simbahan, naway hindi sila magsawa sa pang-aaral at katapatan sa pangangalakan, katarungan, para sa mga dukha at panginbago ng mga espiritual na pagpapahalaga at kasaganaang material. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa ating mga pinunong laiko at lahat na nanunungkulan, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan sa pagtataguyod ng katarungan at kapakanan, pagkangalahagan, sa halip na pagsilat ang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng pinagbibinan ng edukasyon ng kabataan, naway kapin nila ang kanilang tungkulin na para sa solusyon at hindi para sa material na kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, panggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ang mga pagkaloob mo sa aming pakikinabang mabuti ang mga pagkakataon sa buhay na ito, alang-alang sa piging na walang maliw, na inihanda mo sa langit para sa amin. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
buhay, pag-ilos at pag-hirap sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo, unang aming bigay. Ang anak mong naglagat sa amin ang katiyakan, na malamang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang pinag-isiaw sa papuri sa iyo, na walang humpay sa kalamitan kami nagpupuli sa iyo, kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang pumanan pa ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga talong na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya iyon, labot sa kanyang malagyan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawasan yung kasis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagyan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyong tinatayang bibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo iyong simbahan na darang sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ang aming mga kapatid na naging lain, may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging dapatin kaming lahat, makasalo
Iiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama, nakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang mataas loob. Hinihiling namin kami aliyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo, kaharian, ang kapangyarihan, at ang kabulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa iyo, Magbigay kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isipin po, kapayapaan po sa inyo lahat.
protect you and lead you eternal life. Amen. God our Father, Almighty and eternal, we consider and call upon you that the body of Christ which our Father Jesus he has received may bring him lasting health and in mind and body. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us eternal life, everlasting life, in the name of the Father,